Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So ngayon guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong 50 katrabahador ang kinakailangan dito sa Canada, no? And again, sana po ay mapanood niyo buo ito ating video upang may idea kayo kung paano ba mag-apply dito. Okay? Importante, experience is an asset dito. Kung kayo man ay may mga experience, then pwede kayo mag-apply dito. Okay? Lalo na ating mga kabayan dyan sa ibang bansa, dyan sa Taiwan na mga kabayan natin. At speaking of Taiwan pala, no, mayroon akong na-meet up doon sa airport ng Vancouver. Sila po ay bagong dating. No? Marami sila na mga trabahador sa production worker. Nagtrabaho sila. At ito po ay walang placement fee, sabi nila. At sila ay papunta ng Saskatchewan. Okay? So again, welcome dito sa Canada. At sana po ay mag-enjoy kayo sa weather dyan sa Saskatchewan. So balit sabi ko sa inyo guys, tuloy-tuloy nyo lang inyong mga paghahanap ng mga trabaho opportunity dahil dito sa Canada, importante na kayo ay qualify sa mga trabaho at ang inyong mga qualification, ang inyong resume ay ayusin niyo upang kayo ay mapansin ng mga employer. Dahil napakarami pa rin, nagtatanong kayo, paano po ba mag-apply? Paano po ba mag-apply? Paano po mag-apply? Ang problema kasi sa inyo, kung ano iba-vlog, yun lang, hindi kayo nanonood ng mga video, hindi kayo nagre-research. Sinasabi na nga na pumunta kayo dito sa job bank, pumunta kayo sa Indeed, pumunta kayo sa workabroad.ph, punta kayo sa PUA, hindi kayo pumunta doon. Okay? So yan ang problema sa inyo. At kayo ay magbasa bago mag-apply upang kayo ay may idea kung kayo ba ay qualify. No? Lalo na yung ating mga kabayan na, like for example, ano ba ang qualification sa pagiging caregiver? Di ba? Hindi lang mayroon kang work experience. Ano bang mga education dyan? Ano ba ang certificate na kinakailangan? Okay? Sa mga welder naman, ano ba ang meron sa welder? Okay? Ako ba'y nagwi-welding lang ng stainless? No? Ano ba ang mga ginagawa nyo bilang isang welder? Sa mga cleaner naman, ano bang ginagawa nyo bilang isang cleaner? Housekeeping, mga room attendant, ano bang ginagawa nyo? Isulat nyo lahat. Kasi ang problema kasi dito, room attendant, itong hotel, anong buwan, yan lang ang ginagawa nyo. Hindi na kayo nagdi-detail. I-detail nyo kasi hindi kayo panghulaan ng mga employer kung ano ba ang inyong mga ginagawa, ano ba ang inyong mga previous jobs. Di ba? So, ang sinasabi ko dito, sana po ay magigets nyo na sana itong ating video ay makapagbigay man lang ng gabay kung paano ba mag-apply, ano bang gawin. Okay? Dahil ako, sabi sa inyo, ako po ay nagbablog base sa aking experience kung paano ako mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil kung ang aking resume ay balahura, hindi maganda, sinong magtanggap sa akin? Diba? Kasi hindi naman ako kilala ng employer eh. Hindi ko kilala at hindi rin ako kilala na kung ako ay mag-apply ng trabaho. Upang makilala tayo ng mga employer or mga agency, di ayusin natin resume natin para mapansin. Simple. Diba? So maraming sana po ay itong ating video ay mapanood ninyo at pwede kayong pumunta sa job bank, sa Indeed, sa workabroad.ph, PUA. Ang daming resources na pwede nyo puntahan. Pwede kayong pumunta doon sa Saskatchewan jobs, no? Sa Yukon jobs, Ontario jobs, Vancouver jobs, Alberta jobs. Ang dami nyo pwedeng puntahan. Kaya nga sinasabi sa inyo, mag-research kayo kung gusto nyo pumunta ng Canada. Okay? Sa maraming nagtatanong kayo doon, meron bang age limit sa Canada? Walang age limit ang Canada. Depende na sa mga employer kung kayo tanggapin. Kung kayo man ay mga lampas 50, may 60 na, may 65 pa rin na gustong pumunta ng Canada, depende na po yan sa employer kung kayo ba'y tanggapin o hindi. Okay? So maraming guys, itong ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda. 50 katao, ito nga ay nakapost doon nga sa job bank. At sana po ay makapag-sign in kayo dyan sa job bank para kayo ay ma-notify kung meron mga bagong jobs na mga hinahanap ninyo. Okay? So, importante po yan na kayo mag-sign in. Same thing din doon sa Indeed. Mag-sign in kayo, ayusin ang resume, i-download ninyo, and then apply now. Okay? Dito naman sa job bank, doon sa pinakababa, ng trabaho, show me how to apply, pindutin mo yan, lalabas yung email address. Subalit, itong email nila,
ilalagay ko sa description box upang i-email nyo kung kayo man ay qualified dito. Okay? So again, ito po ay nandito nga sa job bank at titingnan natin. So yun guys, sabi nga sa inyo, ito po ay farm workers, vegetables, ano? Ito po ay na-verify na sa job bank, 50 kataong kinakailangan. Ito po ay nasa Ontario, 16.71 per hour, 40 to 60 hours per week. Talagang maraming overtime to. Okay? So again, ang employer dito ay nag-apply na ng LMIA. Subalit ang LMIA, ito po ay para sa mga temporary foreign workers. Hindi po ito kailangan ng mga Canadian at permanent resident, pero able silang mag-apply dito ng trabaho, pero hindi para sa mga Canadian permanent resident itong LMIA. Okay? So sana malinaw yan sa inyo. So ano bang overview dito? Ito nga, ang language nila ay English. Ang education dito, no degree, certificate, or diploma. Ang experience is an asset. Importante, meron kayong experience kung mag-apply kayo dito. Worksite environment at heights, mainit dito. At ito po, ang work setting ay nasa rural area. So ito siya sabi sa inyo, itong responsibilities and task. No? Importante po ito. Kung kayo man ay nagtatrabaho sa vegetables, kopyahin nyo to. Kung kayo man ay ito ang ginagawa nyo, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Ganun kasimple. Okay? So again, ito po ang nag-cut horticulture crops, de-leafing, kung ano-ano pa dito. So kung sa tingin ninyo kayo nga ay may sapat na qualification dito or kayo man ay may mga klaseng ganitong trabaho, ilagay nyo kopyahin nyo at ilagay sa inyong resume. Ayusin nyo lang. Okay? Ayusin nyo. Kung meron pa kayong ibang mga ginagawa, dagdagan nyo na lang dito. Okay? So again, ang experience and specialization dito, ang kanilang types of crops, itong mga cucumbers and mga vegetables. So, kung kayo man ay nagtatanim ng mga vegetables, kahit anong vegetables yan, basta vegetables, then pwede po yan. Okay? Again, additional information, transportation, travel information on transportation, kung may kotse kayo o pwede naman kayo makisakay lang ng bus. Okay? Again, ang work condition and physical capabilities dito, fast-paced environment, repetitive task, handling heavy loads, physical demanding, standing for extended periods, bending, crouching, and kneeling. And again, ang weight handling dito up to 45 kilos or 100 pounds. So dito sa show how to apply, andito po yung kanilang email address at ilalagay natin doon sa kanilang, doon sa description box at i-email nyo na lang. Okay? So mayroon dyan ang email sa description box, titingnan ninyo at kung sa tingin niyo kayo ay qualify sa mga trabaho dito nga sa Canada. So subalit sabi ko sa inyo guys, talagang importante, basahin niyo muna and then kung sa tingin niyo kayo ay may mga experience kayo sa vegetables or cucumber or ano pa, cucumber is vegetables, but kung ano pang mga vegetables nyo, tomatoes or kahit ano pa na may alam kayo na trabaho sa farm, subukan nyo. Okay? Dahil importante na basahin nyo muna kung kayo ba ay qualified dito, then apply. Pero pag hindi, dali lang. So maraming trabaho dyan. Ang gawin ninyo, i-research lang kayo at tingnan ninyo, hanapin nyo lang kung mga temporary foreign workers, i-filter ninyo dyan sa job bank dahil may kita naman kung paano mag-filter, basa-basa lang din. Sinasabi sa inyo, importante marunong kayo magbasa-basa-basa. Okay? Hindi kayo puro lang apply, tapos pag hindi matanggap, reklamo. Hindi po yan. Okay? Ang importante, kayo po ay mag-apply ayon sa inyong work experience, kayo po ay mag-apply. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ayon sa inyong gusto, kundi ayon sa inyong work experience. Kung kayo man ay gustong magpunta ng Canada. So maraming pathway ang Canada. Sinasabi sa inyo, hindi lang tong mga trabaho na to ang pwedeng gawin ninyo. Pwede kayo mag-express entry, basahin nyo dyan sa website ng Canada. Pwede kayo mag-provincial nominee program. Maraming programa ang Canada. Subalit sinasabi ko sa inyo na depende lang. Kung makahanap mo kayo ng mga agency, ng kagaya nga ditong ating mga kabayan ng mga production worker, nagaling sila ng Taiwan, yun po ay wala silang binayad. Nakalimutan ko lang tanong kung magkano ginastos sila, but wala pong placement fee po yun. Okay? So, but again, sabi sa inyo, kung kayo man ay may mga kaibigan kayo na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, sana po ma-share ninyo itong video sa inyong mga social media platform. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo
tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. So ganun pa mga guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.